Pinangangabahang tumaas ang presyo ng gulay kung titigil ang mga magsasaka sa pag-ani ng kanilang mga pananim. Daing nila, lugi na raw kasi sila dahil sa taas ng presyo ng langis. Kaya pinag-aaralan na raw ng Kapitolyo ang pamimigay sa kanila ng subsidy. At mula sa La Trinidad, Benguet, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, umaaray na nga ang mga magsasaka dito sa Cordillera dahil sa taas ng presyo ng langis. Yung mga biyahero naman na ating nakausap, sinabing baka hindi maiwasan na itaas ang presyo ng gulay na inihahatid nila dyan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa dahil nga sa taas ng gastusin nila ngayon sa diesel. Tambak ang mga ibinabagsak na repolyo sa trading center ng La Trinidad, kaya 5 pesos per kilo na lang ang benta ng magsasakang si JR Gabol sa 5 toneladang kalakal. Kulang yan para sa gasto sa pagsasaka, bayad sa taga-Kamada sa trading post at sa gasto sa 5 oras na biyahe mula Bauco Mountain Province dahil sa mega oil price hike. Posibleng hindi anya siya mag-ani na posible ring gawin ng iba pang magsasaka. Wala lang. Pag yung talagang lugi, malulusaw lang doon sa garden. Bakit po? Kaysa naman abunadong magbiyahe. Kasi kahit ibiyahe mo yan, madideficit ka rin. Lugi rin. Kung tutuusin, stable naman ang mismong presyo ng gulay sa La Trinidad ayon sa asosasyon sa bagsakan sa ngayon. Pero kung hindi magde-deliver ang mga magsasaka dahil kinakain ng presyo ng langis ang kanilang kita, kukulangin ang supply sa palengke kaya magmamahal ang gulay. Example, pag repolyo, pag 4 lang ang kaya ng repolyo, paano transportation 8 na? Hindi sila magkakat. Sigurado, konti lang dumating dito, di tataas ang presyo. Hindi lang naman sa delivery gumagamit ng langis ang mga magsasaka. Ayon kay Jonah Cabaling na bumiyahe rin ng 5 oras mula sa Bugyas, Benguet. Pati ngayong susunod na itatanim namin, pag walang krudo, wala kaming pandidilig kasi gamit namin water pump. Pinag-aaralan na ng Kapitolyo ang pagbibigay subsidy sa mga magsasaka ng gulay para pamalit sa dagdag gasto sa krudo, para tuloy ang pagsasaka, pag-ani at paghahatid ng gulay sa bagsakan. Kailangan talaga yan kasi siyempre sustainability pa rin. Pwedeng makapagtulong tayo ng financial assistance for transport, for fuel, at least makadala pa rin sila ng mga gulay natin sa merkado. Sa 3 malalaking gasolinahan sa La Trinidad, nasa 85 pesos hanggang halos 97 pesos na ang litro ng diesel ngayong ikalawang araw ng utay-utay na mega oil price hike. May kasunod pang installment ng presyo bukas. Matataas din ang presyo sa malalayong bayan ng Benguet pero malalapit naman sa taniman ng gulay. Pero ang issue sa isang gasolinahan sa Bugyas ay kawalan ng supply kaya nagsara na lang. Vicky, patuloy ang monitoring ng LGU ng Benguet kung may mga gasolinahan ba na labis-labis yung ginagawang pagtataas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. At Vicky, ang mga sabi na sa atin ni Governor Diclas, ang mapapatunayan nga na lumabag ay isusumbong nila sa DTI para maipagharap ng kaukulang reklamo. Yan ang latest mula rito sa Benguet. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.